In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang kitongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo, ang wika niya, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Hinipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko, gumaling ka. At pagdakay na walang kanyang kitong, huwag mo itong sasabihin kanino man, bilin ni Jesus. Pumunta ka't pasuri sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniutos ni Moses. Bilang patutuo sa mga tao na magaling ka na. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko, ngayong Biyernes ng ika-12 linggo sa karaniwang panahon. Sa aking pagninilay sa mabuting balita ngayon, nakita natin ang isang kitongin na may malaking pananampalataya. Hindi siya nagduda sa kapangyarihan ni Jesus. Ang kanyang sinabi ay kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Hindi niya sinabi, kaya mo ba? Kundi, kung ibig mo. Ipinakita niya ang buong pagtitiwala sa awa at kalooban ng Diyos. Sa unang pagbasa naman, nakita natin ang pagbagsak ng Jerusalem dahil sa patuloy na pagsuway ng bayan sa Diyos. Isang paalala ito na ang pagsunod sa Panginoon ay nagdadala ng buhay at pagpapala. Samantalang ang paglayo sa Kanya ay nagdudulot ng kapahamakan. Ang pinakatumatak sa akin ay ang paghipo ni Jesus sa kitungin. Sa panahon nila, iniiwasan at itinataboy ang mga kitong may kitong. Ngunit si Jesus ay hindi natakot na lumapit at humipo. Ipinakita niya na walang taong napakarumi, napakasama, o napakalayo upang hindi maabot ng kanyang awa. Minsan tayo rin ay may kitong ng kasalanan, galit, inggit, tsismis, katamaran sa pagsisimba o kakulangan sa panalangin. Ngunit handa tayong linisin ni Kristo kung lalapit tayo na may kababaang loob. Inaanyayahan akong lumapit kay Jesus na may buong pagtitiwala at huwag mawalan ng aking mga kahinaan. Inaanyayahan din akong maging instrumento ng awa sa iba sa halip na maging mapanghusga. Sa panahon ngayon, may nakakatawang halimbawa nito kapag mabagal ang internet. Agad tayong nananalangin, Lord, pakibilisan po ang signal. Pero kapag oras ng misa o panalangin,
Tayo naman ang mabagal lumapit sa Diyos. Minsan, kabisado pa natin ang password ng Wi-Fi kaysa sa mga dasal na itinuro ng simbahan. Tulad ng kitungin, dapat tayong lumuhod at sabi, Panginoon, kung ibig ninyo, baguhin ninyo ang aking puso. Aking pagnilayan, mayroon ba akong mga kitong ng kasalanan na kailangan kong ipagkumpisal? Gaano kalalim ang aking pagtitiwala sa kalooban ng Diyos? Lumalapit ba ako kay Jesus sa panalangin at mga sakramento? Lalo na sa banal na mesa at kumpisal, naging daan ba ako ng awa at pagmamahal sa aking kapwa? Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, salamat sa iyong walang hanggang awa at pagmamahal. Tulad ng kitunging lumapit sa iyo, lumalapit din ako ngayon na may pagtitiwala. Linisin mo ang aking puso sa lahat ng kasalanan at kahinaan. Ipinagdarasal ko ang kagalingan ng sangkatauhan, lalo na ang may karamdaman sa katawan, isip at kaluluwa. Pagalingin mo ang mga sugatan, palakasin ang mga nanghihina, at bigyan ng pag-asa ang mga nawawalan ng pag-asa. Lalo kong idinadalangin ang aking mga personal na kahilingan at mga taong ipinagdarasal ko araw-araw. Hipuin mo sila ng iyong mapaghimalang kamay ayon sa iyong banal na kalooban. Panginoon, ipagkaloob mo rin ang conversion of sinners. Buksan mo ang mga pusong malayo sa iyo upang muling makabalik sa iyong pagmamahal. Akayin mo ang lahat ng landas ng katotohanan, kabanalan at kaligtasan sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Birheng Maria. Ilapit mo kami sa iyong anak na si Jesus. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!